Ayan, so marami ang makaka-relate, marami ang magugulat sa aking mga sasabihin sa video na ito. Okay, so pag-uusapan natin ang tungkol sa kinakaharap na issue ng artistang si Mr. Luis Manzano. Okay, di umano si Mr. Luis Manzano bilang co-owner, bilang dating opisyal o kumbaga mayroong posisyon sa Flex Fuel ay talagang madadawit ang kanyang pangalan bilang isa sa mga scammer. Okay? At kasama na rito nga sa mga naloko o na-scam ay ang dating mag-asawa na si Tom Rodriguez at si Carla Avellana. Okay? Matatandaan natin noon na lumabas ang balita na malaki ang halagang na-scam kay Tom Rodriguez dahil nga sa isang business na kanyang sinalihan. Bagamat hindi malinaw kung saan at paano siya na-scam, ay tila lumalabas sa kasalukuyan na ito nga ang dahilan ng scam na iyon. Okay? Lumabas lamang at naging maingay ang issue sa Flex sa Fuel nang lumabas at magreklamo, no, si Jinky Santa Isabel na isa rin sa mga investors, no, ng Flex Fuel. So higit 100 plus ang miyembro ng Flex Fuel. Okay, so sa totoo mga kaibigan, mga katungkod, nitong bago magpandemya, marami ang humihikayat sa inyong lingkod, no, sa akin po mismo, na maging isa sa mga investors ng petroleum business. Hindi ko pa pangalanan kung anong business ito, kung Flex Fuel ba ito o ibang petroleum business. Okay? So, pinag-aralan ko ang model ng business, tinignan ko kung paano ito tatakbo, binasa at inintinding mabuti. Napakaganda, napakahusay ng plano. No? Talagang, kumbaga 100% kikita ka talaga. Ngayon, bakit ito naging scam? Dahil pinasok ito ng mga networkers. Okay? Ang Flex Fuel, sa aking paniniwala, sa aking palagay, ay naging scam dahil nabago ang business model. Naging tinatawag itong networking business. Okay? So, marami na akong nasalihang networking business in the past. At sabi ko nga sa mga owners ng business na ito, sabi ko noon, sir, hindi po magtatagal ang business natin kung masasaturate ang area. Okay? Kung mapupuno po ng networkers ang isang area, 5 years po ang pinakang masasabi nating average or pinakang swerte ka na kung ang networking business mo ay umabot ng 5 years. Days daw po tayo. Pangalawa po nilang sagot ay nagyera daw po sa Ukraine at Russia kaya mahal daw po yung gasolina. Hindi na nga po ako natutulog. Sobrang sakit po sa akin dahil syempre po milyon ang involved, milyon yung halaga, lalo pa ngayon na mahirap yung buhay. Tapos mawalan ka ng ganong halaga, ay paano na lang yung umaasa sa akin? Gaya yan, mawala pa sa akin yung pinaghirapan ko. Binibigyan din natin siya ng pagkakataon para marinig yung kanyang side ng story. So that's why iniimbitahan namin siya. So, ayun, kapag saturated na yung isang area ng networker, no, hindi natatakbo ang business. Hindi nagagana ang business. Hindi na bebenta ang mga produkto nito. Dahil ang naging, kumbaga, basis ng paglaki ng business ay ang paghikayat ng tao na maging kabahagi ng business. So kung lahat sa isang barangay, for example, ay networkers na, sino pa ngayon ang tatangkilik, bibili ng produkto? Wala na. Sabi kong ganon. Magsasara na ang business dahil wala nang gagamit ng produkto. Lahat na networker. No, lahat na networkers. And
this is, I think, what happened to Flex Fuel. So many investors, and sa sobrang dami ng investors, how much percentage they can earn. So halimbawa sa isang unit o sa isang gasolinahan station, sa isang gasoline station, let's say Santa Mesa, Manila, merong Flex Fuel. Sa pagpapatayo ng Flex Fuel na yun, how many people, how many investors yung gumastos para mapatayo yung business na yun? And since that particular business or station is saturated by networkers, yung mga investors na tinatawag, so 100% nakita, paghahati-hatian yun ng lahat ng nag-invest. Ngayon, meron bang kita ang kumpanya? Meron bang kita ang mga investors? Definitely, mayroon kikitain. Pero, depende ito sa dami ng nag-invest. Paano kung sa isang maliit na station ay 10 ang investors? Imagine how many percent of the income yung paghahati-hatian nila. 'Di ba? So, ilang porsyento yung mapaghahati-hatian nila? Wala na. Wala nang matitira. 'Di ba? So, kahit kumikita yung station, kung hindi naman na, kumbaga wala nang napupunta sa kumpanya dahil napuno na ng networkers, hindi na iikot ang pera. Okay? So, ayun. Pagdating kay Mr. Luis Manzano, natural yon sa lahat ng mga networking business ang humanap ng endorser. Nagkataon lamang na si Mr. Luis Manzano ay isang artista. Kumbaga, naka-jackpot, no? Ang Flex Fuel dahil nakuha nila ang isang Luis Manzano. Dahil artista, marami itong mahahatak, maraming maniniwala sa kanya. And lahat ng investors naman, ang tawag sa kanila ay co-owners, 'di ba? Sabi nga nila, powers, 'di ba? So this is a networking business. Okay? Naging networking ang Flex Fuel.